Makapangyarihan ng kalikasan. Walang sinasanto, subalit kadalasan may mga taong minamaliit ang kayang gawin sa kanila nito. Minsan, wala tayong ideya kung kailan ito hahagupit. Sa videong ito, panonoorin natin ang mga taong nagpabaya, mga taong ginantihan ng kalikasan. Satisfying makapanood ng mga sumasabog na bulkan, pero dapat hanggang nood lang tayo sa mga screens ng CP natin. Huwag gayahin ng mga taong to kung saan tila ginawang tourist spot ang isang bulkan. Napakadelikado niyan dahil ang ganyang klaseng bulkan ay nagbubuga ng lava. Isang tipak na bolang apoy. Ayan nga ang naranasan ng mga turista sa Hawaii kung saan gumamit pa talaga sila ng bangka para lang makita ng malapitan ang nag-aalborotong bulkan. Panoorin natin. Tumilapon sa bangka nila ang tinatawag na lava bomb. Yun yung mainit na putik na binubuga ng bulkan. No choice pag nangyari yan dahil kung tumalon man sila sa dagat, malulusaw sila sa sobrang init ng tubig sa paligid ng bulkan. Since parang hindi na gumagana sa ating henerasyon ngayon ang common sense. Sino sa tingin nyo ang may kasalanan? A. Ang mga turista? B. Ang mga otoridad? O C. Ang bulkan? I-comment mo nga yan sa ating comment section. Unpredictable ang flash flood. Karaniwang nangyayari ito sa bundok. Huwag gayahin ng Arabo na to kung saan diniretso pa rin niya ang kanyang sasakyan para tumawid sa malakas na baha. Kaya ayan, natrap siya. Anytime pwedeng tangayin ang kanyang sasakyan. Pero Arabo yan, malakas ang loob niyan. Lumusong siya sa baha, sa kanya tinali yung sasakyan niya para magpahatak sa isa pang sasakyan. Tinulungan naman siya ng sasakyan sa kabila. Ligtas naman silang nakatawid. Ewan ko lang yung sasakyan, malamang sira-sira makina niyan, 1 linggo yung nakakonfine sa pagawaan. Di naman natin sila masisisi dahil ang Arabo tinuturing na parang asawa na nila ang kanilang sasakyan. Kahit gaano kalaki ang barko ay hindi dapat magpakakampante sa karagatan. Kung malakas ang bagyo, ipagpaliban muna ang biyahe dahil walang pinipili ang kalikasan. Kahit gaano pa kalaki at katibay ang sinasakyan mong barko, kayang-kayang wasakin yan ng malakas na hampas ng alon. Yeah, I got it to 60. We just got hit, man. Lost BRU sensor. Lost BRU? Yeah. Alright. Might even have to go manual. It's probably... Ano gagawin mo kung habang bumabagyo nasa gitna ka ng karagatan? Well, wala ka naman talaga magagawa pag napunta ka sa ganyang sitwasyon. Magdadasal ka na lang, 'di ba? Ang pangyayaring to na gumulat sa buong mundo ay naganap sa Piparo noong 1997. Kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo malabo ang video. Sa video, makikita na walang ideya ang mga tao sa paligid kung ano ang nangyayari hanggang sa lalong nag-alboroto ang mad volcano. Ang bulkang ito ay nagbubuga ng mainit at itim na putik na halos 200 talampakan ang taas. Panoorin natin gaano kalala ang pagsabog nito.
Mahigit 100 katao ang nawala ng tirahan sa pangyayaring to. Idiniklara ng mga otoridad bilang disaster area ang lugar. Sa ngayon, itinuturing ng mga mamamayan ng Piparo bilang holy site ang lugar. Tignan nyo tong babaeng to, lakas mang asar, pasayaw-sayaw pa, inaasar yung malakas na alon. Gumanti naman yung kalikasan, pinatulan siya, kaya ayun. Tinangay. Kung mga asar ka, siguraduhin mong mabilis ka at marunong kang lumangoy. Gago!